So, magandang umaga sa ating lahat. So, ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano ba natin babasahin yung English System of Measurement or yung English System Units of Measurement at kung ano-ano lamang ang mga ito. So, simulan natin sa foot or feet. So, or abbreviated ito sa FT or punctuation mark. Isang guhit lamang, gaya ng nakikita nyo. Pangalawa is yung inch or inches. So, it is abbreviated into IN or the symbol is punctuation mark pa rin pero dalawa na ang guhit or dalawang marka na sa inches or inch. And for yard, ito ay YD lamang or YD. Dito sa English measurement na division or calibration ng 1 inch. So 64 over 64 of 1 inch. Kumbaga, ibig sabihin sa isang pulgada or 1 inch. It is subdivided into 64 over 64. Meron din naman 32 over 32 of 1 inch. At saka 16 of 1 inch, 8 over 8, 4 over 4, at saka 2 over 2. Kadalasan sa nakikita natin sa ating mga ruler or pulpose rule, makikita lang natin yung 16, 8 over 8, 4 over 4, at saka 2 over 2. Yung 64 over 64 at saka 32 over 32, makikita din natin yan. Pero doon na sa mga tape measure at saka mga pulpose rule na nagre-range ng 5 meters, 10 meters, at saka 15 meters. Yung malalaki or mahahabang tape measure or pulpose rule. Doon natin nakikita or makikita ang 64 over 64 at saka 32 over 32. So, dito tayo magpo-focus sa 16, 8 over 8, 4 over 4, at 2 over 2. Kasi ito yung common na nakikita natin kahit sa ating roller or sa ating pulpose rule. Maliliit na pulpose rule. Dito, makikita natin yung realidad or yung makikita natin mismo sa pulpose rule or makikita din natin sa isang ruler natin or kahit na sa tri-square sa uri ng panukat natin or tools. So dito, ini-emphasize natin yung pulpose rule. So aalamin muna natin kung anong tawag sa mga markings na yan. So ang tawag natin dyan is calibration. Pwede rin natin tawagin graduation or division. So, dito na tayo sa 16 of 1 inch. So, ibig sabihin nito is yung 1 inch natin ay na-divide into 16 or hinati-hati natin into 16 in fractional unit. So, makikita natin dito sa first arrow, first level niya, first unit value niya is 116. Yang tinuturo niyang calibration, yung guhit or marka niyan is, ang unit value niya is 116. Tatandaan natin na yung maliit or the smallest calibration is considered as division of 1616. Or, ibig sabihin is, yung pinakamaliit dito na calibration or graduation or markings natin is considered as 16 of 1 inch or it is divided into 16. So, tama yan, 116 ang unang bahagi ng kanyang calibration. So, magbibilang lang tayo ng 116. Pangalawang marka or calibration is 216, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16. So, 16, 16 of an inch. Pwede nyong tawagin yung 1 inch as 16, 16. Or pwede rin 1 inch. Paano if sumubra na? Ito na ang mangyayari. Sumubra na sa 1 inch daw. Okay. So, yan. 16, 16 of an inch. Pag sumubra na, ito na ang mangyayari. Kailangan mo nang kopyahin yung 1 inch at kukopyahin mo yung pinakaunang calibration niya, which is 116. So, ganun pa rin yung gagawin mo. So, yung unit value niya sa ganyang calibration na tinuturo ng arrow is considered as yung unit value niya is 116. I-remind natin sa ating sarili na dalawa lang ang dapat nating tandaan. Number 1 is yung size ng calibration, kung maliit ba ito o malaki. So, madidetermine natin kaagad kung ito ay nagdi-divide into 16 kapag yung arrow ay nakatutok sa pinakamaliit na calibration. Pangalawa na dapat natin tandaan is kung kailan siya mag-i-skip. Nag-i-skip meaning to say in Tagalog, maglaktaw or laktawan. Pero sa 16-16, hindi naman tayo naglaktaw or nag-skip kasi kumpleto naman yung 16. Nag-start tayo sa pinakauna, which is sa pinakamaliit na calibration. So again, hindi tayo nag-skip or naglaktaw or lumaktaw ng isang calibration. So binilang lang natin ng sunod-sunod yung calibration niya. So same din dito, sa susunod natin unit value is 1 to 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 1, 16, 16. Pwede nating tawagin yung 2 inches as 1, 16, 16. Or pwede rin 2 inches. Pag sumubra naman sa 2 inches, ito na yung mangyayari. Ito na yung unit value niya. Or sa susunod na calibration. Ganyan, that is 2, 116 and 2, 216 and so on so forth. So, ganyan lang kasimple yung basa or how you're going to read the measurement of 1616 or an inches or English. So, dito naman tayo sa 8/8 of an inch. So, kanina sa 1616, hindi tayo nag-skip or lumaktaw or naglaktaw ng isang calibration. So, dito, malalaman natin kung kailan tayo mag-skip ng calibration. So, yan. Nakikita natin na yung 1/8 is nakaturo sa pangalawang calibration, which is medyo malaki ito ng konti sa kanina sa 1616. Yung pinakaunang calibration is yung pinakamaliit. Yung 1/8 is nakaturo sa medyo malaki na siya compare into 1616. So, skip tayo ng 1 calibration. So, mag-count tayo or magbilang tayo. 1/8, 2/8. So, ayan. Nag-skip pa rin tayo ng 1 calibration. 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So, 8/8 of an inch. So, dito, yung 1 inch is subdivided into 8/8 in fractional unit value. Kumbaga, nahahati ito sa 8 bahagi. So again, dalawang bagay lang dapat natin tandaan. Na number 1 is kung kailan tayo mag-i-skip at saka yung size ng ating calibration. Okay, ayan, 118, 108, 138, 148, 158, 168, 178, at 188. Ganon din sa susunod na unit value. So ngayon, dito naman tayo sa 4/4
4 over 4 of 1 inch. So kanina, sa 8 over 8, na-skip lang tayo ng isang bises. Isang calibration lang yung nilaktawan natin. So dito sa 4 over 4 of 1 inch, malalaman natin kung kailan tayo, ilang calibration ang lalaktawan natin. Mag-i-skip tayo. So that is 1/4. So bibilangin natin kung ilang calibration yan. So that is 3 calibration bago tayo nag 1/4. Meaning to say, 3 calibration ang dapat nating tandaan kung magbibilang tayo sa gamit yung ating roller or pulpus rule. So bago tayo magbilang ng 1/4 or in the division of 4 over 4 of 1 inch. So 1, 2, 3, that is 1/4. Another 1, 2, 3, that is 2/4. 1, 2, 3 again is 3/4 and 4 over 4. So 4 over 4 of 1 inch. Ang 1 inch natin is subdivided into 4. Ganyan lang yung dapat nating tandaan. So, ganun din sa next na unit value, which is we're going to copy 1. Kung sumubra na tayo sa 1 inch, copy 1 and 1/4, 1 2/4, 3/4, at 1 4 over 4. So, ganyan lang kasimple, and so on and so forth. So, dito naman tayo sa last na division or calibration ng sukat or measurement ng English. So, 2 over 2 of 1 inch. Dito, kailan ba tayo mag-i-skip? O, titingnan natin kung kailan tayo mag-i-skip sa 2 over 2 or yes. So, 1/2. So, bibilangin natin, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 calibration tayo nag-escape before tayo nag-count as to 1/2. So, ganun din sa susunod. 7 calibration din yung dapat natin i-skip or laktawan para magbilang tayo ng 2 over 2. So, ganyan. So, mabilis lang or madali lang yung 2 over 2 kasi unit value lang yung tatandaan natin. That is 1/2 and 2 over 2. Yung size ng calibration niya is malaki compared to the others. Compared to 16, 8 over 8, 4 over 4, so 2 over 2 of 1 inch. So that is 1/2 and 1, 2, 2. So 2 1/2, 2, 2, 2, 2 or 3 inches. Ganyan. So, ngayon, titingnan natin, susubukan natin kung makakasagot ba kayo ng tama sa mga katanungan. So, for number 1, ano kaya ang pwedeng sagot dito? Tingin nyo, ano kaya? Okay, tama kayo. So, the correct answer here is 1 over 8 of 1 inch. So, number 2, so, anong guess nyo? Okay, the correct answer is 3 over 8. So, number 3, that is 9 over 16 or 9/16. Kasi, kung babalikan natin, yung dalawang palatandaan natin is the size of the calibration at ilang beses tayo mag-i-skip or maglalaktaw. Dito sa number 3, malalaman natin na nakaturo ito sa maliit na calibration, which is pinakamaliit na calibration, which is considered as 16/16 of 1 inch or division of 16/16. For number 2 naman, makikita natin na ito ay pangalawa sa pinakamaliit na calibration, which is 8 over 8. So, kaya yung sagot is 3/8. And for number 1 naman, pareho lamang. Na-skip lang tayo ng isang pieces. So, nakita natin yung unit value niya, which is 1 over 8.
For number 4, ganyan din. So, maliit na calibration, that is 1/116. For number 5, so maliit din na calibration. So, alam na natin kung anong possible na answer dito. So, magbibilang lang tayo, that is, so 1/916. And for number 6, so malalaman natin na ito ay pangalawa sa maliit na calibration, that is 8/8. So, number 6, the answer is 218. And for number 7, maliit din na calibration, that is 2716. And for number 8, so ito ay sunod sa 8/8. So, anong kasunod ng 8/8? That is 4/4. So, malalaman na natin na ito ay 2 3/4. So, that is subdivided into 4/4. So, kupiyahin lamang yung 2 inches, lagay yung 3/4. So, keep sa 3/4 or 4/4. So, that is right. Tatlong beses tayo mag-escape. So, 1, 2, 3, that is 1/4, 1, 2, 3, 2/4, 1, 2, 3, 3/4. At 1, 2, 3, 4/4. Nandun sa 3 inches. And for number 9, so, considered as nakasunod siya sa 4/4. Yung size niya is malaki sa 4/4. So, meaning to say, that is 3/1/2. And for number 10, that is considered as 3/2. Pwede rin basahin natin as 4 inches or 3/16/16, 3/4/4, or 3/8/8, or 3/2/2. So, hopefully, naintindihan ninyong lahat. Well, maraming salamat.